Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po sa ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Good afternoon, good morning, good evening. May time zone pa yata na katatawid-tawid lang. Good madaling araw po doon po sa ating mga kababayan. At muli po, Biyernes na naman ng hapon. At tuloy po kayo dito po sa ating lingguhang programa, Tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. At syempre, I'm back here, Miss Jel, ang aking pong co-host. Kasamahan po natin na palagian nyo. Mas madalas nyo nakakasama si Miss Jel Miranda po. Ma'am Jel, bati muna tayo. Magandang araw, Asek. At welcome to the show. Welcome to the show. Welcome to the show. Ayan. Siyempre, na-miss ka namin, Asek. Oo nga eh. Sobrang busy mo kasi eh. Yung last week nga, ano na eh. Supposedly kasama kita. Kasama dito eh. Talagang medyo, naipit. Last minute na ganyan. So, binabati rin po namin syempre ang aming mga iba pang mga madalas na nakakasama dito. Sir Oni, nandyan. At syempre, Director Charles Tabu ng Land-Based OFW Concerns. At si Asik Veni na kasalukuyang overseas dahil meron siyang special mission. Kasama naman po ang ating mga OFW and OFW family syempre naman. Ayun. At syempre, ang ating programa po, masusubaybayan nyo na tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sa bayan din tayo napapanood sa TV Plus, Channel 3 at Affordabox, Channels 45 to 49. At syempre, dumako na po tayo sa mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogi San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon. Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyong may kinalaman sa migranteng manggagawa. Kaugnay pa rin syempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal na mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga marino na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa. Kanyang ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga seafarers, kabilang ang mas pinaigting na programa para sa kanilang proteksyon, welfare at reintegration. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo ng mas matibay na pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga seafarers, lalo na sa harap ng mga hamon ng modernong industriya ng maritime industry. Matapos ang 9 na buwang pagkakadetine sa Russia, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia.
Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates, kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya. At 4 na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Epaminondas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority, kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa 2 tripulanteng nauna nang nakabalik, kaya't 6 na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment. At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Cakdak ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaniyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, DMWC-based rules at standard employment contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logi ng One Ocean at Lloyd's Register Group ay nagbigay-pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipinong marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Isa sa mga pangunahing layunin syempre ng ating pamahalaan, Ms. Jel, ay ang pangalagaan ng kapakanan ng ating mga bagong bayani, ang ating mga OFWs at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ating bansa ay tinututukan natin di lamang syempre yung kanilang general na protection sa welfare, pero particular dyan ay ang kanilang health and psychosocial needs. Kaya itinatag ang OFW Hospital upang magbigay ng dekalidad at espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. So panoorin po natin ito.
At bahagi po ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Month, isasagawa ng DMW, Department of Health o DOH, OFW Hospital at Overseas Workers Welfare Administration OWA ang Migrant Workers Health Summit ngayong darating na June 30 hanggang July 1, 2026 sa Occupational Safety and Health Center o OSHC Quezon City. At Miss Jel, bukod dun sa meron tayo yung mga program ng health screening services para sa ating mga OFW participants at ang kanila ring mga pamilya, tampok din syempre yung mga napaka-importante na discussions tungkol sa kalusugan in general. And to give us more information and more details regarding our upcoming OFW Health Summit, kasama po natin syempre dito sa studio, Dr. Serge Simangan, Medical Chief ng OFW Hospital. Good morning, good afternoon, good evening na rin. Ayan, Doc Serge, ayan. Good anytime, ayan. Bati ka muna, Doc Serge, ayan. Hi, good afternoon, as I said, good afternoon, evening, and afternoon to everyone. Isa pa, Doc. Isa hello, pa. hello. Yes, sorry. Take two. Take two. Magandang hapon, umaga, gabi, at tanghali sa lahat ng mga OFWs at sa lahat ng mga tagapakinig. Magandang hapon sa atin dito, Miss Jel, Ase Kiko. Maulan na hapon. Maulan na hapon na. Maambon pa lang naman. Ambon pa lang. So, ito po, tatalakayin po natin ang issues tungkol sa health ngayon, lalo na at malapit na ang Health Summit, the combination Summit, between DOH and DMW. Yeah, and speaking of the Health Summit, Doc Serge, sige, simulan na rin siguro natin about that. What's the overarching goal? Anong objective natin? Why we are actually hosting a particular summit na nakasentro at nakafocus sa health ng ating mga OFWs? Yes, because, well, sa sobrang pagkagusto ng ating mga OFW na pagsilbihan, paghirapan at kumita, nakalimutan nila yung health. Yes. Yeah, oo. Kasi naging last priority or hindi priority ang kalusugan. Dahil binibigay nila lahat blood, sweat and tears, literally, you know. And that is the purpose of DMW, to give a whole service to the OFW. Not just legal, not just the administrative, but also including now, to complete the circle, health. Yes. Ang OFW Hospital ay under sa DMW, pero siya po ay pang-health. Kaya tayo nagkikipag-combine ngayon sa DOH dahil siyempre ang DOH ay siya pa rin ang organization para sa health. Pero para lang mabuo natin lahat, na lahat maibibigay na ng DMW under the President, BBM, and under Secretary Hans Kakdak, ibibigay lahat, including health na. Under lahat sa isang tahanan ang DMW. So ito yung first na Migrant Workers Health Summit? Meron naman dati ng summits in one form or another. In Pero the for the past, health, in the past, mga ano yan, Miss Jel, parang we talk about it in a forum related to one topic. May kumustahan sa mga PhilCom na pinag-uusapan stress, pinag-uusapan ng psychosocial, we talk about sexual health and sexual and reproductive health. Pero yung talagang komprehensibo, ayan, this is the first. Ayan, ito yung una na talagang comprehensive. And then yung pagbuo talaga nitong event na ito together with the DOH. Yes. So paano naman yung naging process natin? Of course, talagang pagdating sa health, DOH pa rin. Exactly, that's why. Even if this the OFW is a hospital under DMW, we still ask the DOH to regulate everything when it comes to our functions. So, it's just parang natural na yun na ang OFW hospital na nagbibigay ng health services sa mga OFWs, dapat talaga team ng DMW as well as ng DOH. And they are going to give everything. Not one particular, but the whole, comprehensive. From prevention to treatment. Bibigay namin. And of course it goes through yung ang ano nga natin ngayon kasi whole of government, diba? Whole of government, whole of society, multi-stakeholder ang approach natin. So yung Health Summit, marami pang ibang mga opisina ng pamahalaan din who would actually want to pitch in. Alang-alang syempre para mapabuti yung kalusugan ng ating mga OFW and their families. And speaking of which, Doc Serge, sabi nga natin na pag-usapan yung ulan kanina, alam natin yung mga right now, ano po yung mga karaniwan at na mga nakikita nating mga isyung pangkalusugan ng ating mga OFW?
if we talk about OFWs na habang nasa abroad pa, unfortunately, nagsisimula doon. Nandun na pero hindi pa naagapan dahil hindi pinapansin. Kaya pagdating dito, nakikita natin mga top 3 na mga diseases na lumalabas. Eventually, cardiovascular, yung mga hypertension, and then yung diabetes, and then lifestyle, problem. And then of course, heart as well as kidney problems. So those are the things that started a long time ago before they become manifest or they become symptomatic when they arrive. Pero yan ay sana kung maagapan natin mas maganda. Doon pa lang habang nagtatrabaho na sila, alam natin na binibigay talaga nila lahat, pero magbigay din sila ng konti para sa sarili nila para mapag-alagaan at huwag nang magsimula at lumala ang mga sakit. Halimbawa, yung mga OFW na nandyan sa gitnang silangan, karamihan ba sa kanila may mga kidney failure? Hindi karamihan pero mas Malaki marami ang kaysa sa porsyento. usual dapat. Yes, oo. Paano yun? Depende siguro sa sabi nyo, lifestyle, sa mga kinakain. Lifestyle, what they eat, what they Yes. drink even, Oo. because we know that there is they depend more on desalination rather than the natural water. Oo. Yes, but all of those can be prevented or avoided with some changes. And all we have to know is, eto na, listen to our lectures. We have a series of lectures during that time. Oo. Prevention, cardiovascular, cancer, diabetes and kidney problems. When I was looking at the program nga, of course, syempre, shout out dun po sa mga nangunguna sa pagtataguyod ng Health Summit. Of course, headed by Yusek Nikki, Dominic Rubia-Tuta, Yusek Nikki, and of course, Yusek Bernard, and of course, Asik Grace, of course, na talagang namang nagtataguyod nito. When I saw the program, titignan ko, sabi ko, identified kung ano yung particular na na sakit na gustong tugunan. So talagang yung approach, 'di ba, Doc Serge, nung binubuo itong ano ba ang gusto nating diretso, tumbok, hindi talaga yung tipong ito may usapin, may breakout room tungkol sa cardiovascular diseases, hypertension, talagang naka-identify. Oo. And then at the same time, meron doon about mga issue relating sa kidney, yung mga ganyan. Tapos yung basic na mga, sabi mo, may nakalagay doon stress. Stress debriefing. Stress debriefing ba ito na pero ang usapan niya ay minsan kasi yung simpleng pagpapahinga, pagtitake ng break, we would want to also discuss it during that summit. Tama, Dr. Chan? Yes. Overall, this is under the mental health issue. Yes. Because that's a very, very big subject that practically maybe all of OFWs undergo yung kanilang challenge sa kanilang mental health. So it's about time that we take a look at it and take care of it too. Yes. So, different services yung offer natin during the Health Summit. And then, may mga forum. Yes, may mga Pero forum. one day lang to Asik di ba? Hindi ba tayo mabibitin? No, but we extend the services up to the second day. Up to the second day, Sorry, actually. for the second day yung services. Actually, may bakuna pa. May bakuna pa. For sa mga anak. Kaya nga sabi namin, magpalista po kayo. Ang DMW NCR po is actually, survey pa sila ng mga participants and some of our local government partners. Kasi sayang din naman po yung opportunity. Hindi lang bakuna. Actually, kaya binanggit ko kanina yung wellness saka yung mental health. We're looking forward to sessions such as may massage session, may mga session doon on may yoga, if I'm not mistaken, may yoga session regarding breathing and space and mga ganyan. So napaka-importante po. Kaya talagang gusto nating matutungan, gusto nating masubaybayan. Saan ito? Open for walk-ins or mga pre-registered? It's important to pre-register. Okay, Mas magandang pre-registered but we will not turn you away. Oo nga naman, pumunta doon tapos malalayasin Anyways, pero gaano kahalaga na pagtutuunan natin yung mental health ng ating mga OFW? You see, when OFWs go somewhere else, there's a drastic change. Not only physically, also legally, also culturally, and so therefore they are very under severe pressure when they go to somewhere else. And that will hurt. That will press them, that will make them change. So those are the things that we have to take care of when they come back. In fact, better kung doon pa lang they already start taking care through therapy, to even just simply talking to the our people there. We do have people everywhere.
I mean the OWA and the DMW. They have people everywhere whom they can talk to. So yes, we are although we're so kokonti pa kasi yung psychologists and psychiatrists, kaya hindi namin matauhan ng 100% or ng lahat ng tao doon. Pero we are trying to do that, na meron at least silang makausap kung kailangan. So all they have to do is reach out talaga. All they have to do is reach out. May lagi namang nakaabang, di ba? Sa halos lahat naman po ng major countries of destination natin ay meron tayong mga migrant workers offices. Yes. And then we're now ramping up as well yung pagde-deploy din ng ating mga social welfare attachés, mga social workers natin. Very, very important, at least for them to be able to talk to someone. And would also like yung to stress, Miss Jel, yung importance ng Filipino community volunteers. Importante po yan. Yung kahit na lang ano pong iniinda ninyo, magtanong-tanong lang po kayo dahil may mga kababayan po tayo naman na very willing din naman pong kumbaga tumulong, sumagot. Yung mga makakausap lang ba, di ba? Actually, ganyan yung sinabi nung isa ko na interview na OFW. Talagang grabe yung homesickness niya pagpunta niya doon. Pero ang malaking tulong sa kanya, yung community. Yes, the community. Para makakope up talaga siya. And then from time to time po, pwede po kayong tumawag sa aming mga hotline. Ayan. May hotline po ang DMW at ang OWA. May iba doon kasi, Miss Jel, tumatawag para lang, kumbaga, nagre-report lang sila. Okay po ako, yung mga ganito. Gusto ko lang po ng panandalian, may makausap. And ine-entertain naman yan, di ba? Ang importante kasi is just to see that you're okay and that you're doing well and that you're doing fine. So tuloy-tuloy na yun di ba? Pagka healthy yung isip mo, yung mental mo, and then spiritually, of course. Yes. Di ba? Yung buong sistema mo, okay ka, mas magiging productive ka. So, Doc Serge, aside from psychosocial, mental at mga ganyan na mga services din na i-offer during the Health Summit, ano pa yung mga sabi natin ano pa yung gusto nating ma-achieve para mapalawak yung access doon sa mga health services ng natin as DMW and as government to our overseas Filipino workers and their families? Ironically, more or less in every forum that we go to, most are not even aware that they have a hospital for themselves. Okay. Yung OFW hospital, hindi nila alam na meron. So, although, pag natatanong, nandun kasi sa San Fernando, Pampanga, and that, even if it's outside Manila, that's the center of OFWs in Region 3 especially, and of course, throughout the Philippines. Yes, first, knowledge. Meron kayong hospital. Sa inyo yan. And kung ano man meron kami, sa inyo rin yan. And kung huwag kayong mag-alala sa gastusin dahil kami na ang nag-o-offer nun. Kami na nag-o-offer nun. Hindi rin kami mahirap abutin. Marami sa social media, iba-ibang paraan na makokontak kami bukod sa cellphone number. Meron din kaming Facebook, Instagram, all other social media. We can be reached by that. And then, of course, that's why we have summits like this in order to make everyone aware that yes, there's someone you can call, there's a place you can go to if you are an OFW and you need something. So ano yung mga services, Doc, na pwedeng makita? Ma-avail. From during the summit. hospital, it's we have already improved from level 1 from polyclinic to level 1 to level 2. So even if now it is under maraming renovations pa. Pero still, yung basic na binibigay namin, lab test, outpatient check-up, emergency room check-up. By the way, ang emergency room namin, although the hospital itself is for OFWs only, pag emergency, lahat tatanggapin. Yes, tama. At wala kaming ita-turn away unless mabigyan muna namin ng Paunang Then saka na namin i-refer kung hindi siya OFW or dependent ng OFW. Pero yes, ER is open. Admissions, outpatient, as well as yung laboratories, blood tests, it's available, and if it's not, kami na ho gumagawa ng paraan para magawa yon. Dahil hindi naman kasi palaging perfect yung aming lab. Pati radiology, dapat may CT scan kami. Magkakaroon na kami ng MRI through the efforts of Asa Kiko. And now, and it's ongoing construction. Unfortunately, yun nga, medyo nasagasaan pati yung CT scan namin, pati yung radiology namin dahil kino-construct yung lalagyan ng MRI. Yun yung lugar Pero na yun. eventually, darating tayo dyan lahat, magiging functional lahat yan. Darating yan. Imagine, But for sir. now,
These are like the usual na mga mahal na mga serbisyo Yes, at correct. mga tests sa mga malalaking ospital. But if you're an OFW, an OFW dependent, you get Yes, it you for can get it for free. Yes. Diba? Kahit wala sa Pampanga, Doc, kahit wala sa Region 3, you they just go could there. just get a schedule. You just have to And go zero there. billing. Yes, Zero bill. of No course, balance the no government bill. right now is Kami gumagawa. pushing for that. Yun nga yun ang pahirap namin, kaya hingi kami kay Ase Kiko ng pera. Sa mga bayan. Nagagaling. Sa akin talaga. Hindi Sa kanya hindi nagagaling naman yung po, hindi budget naman po. eh. Hindi naman. But yeah, importante yung very important yun, Michelle. At isa sa mga mabenta, isa sa mga usual na mga yan, talagang kasi na ipapaschedule nila. Opo. Maraming nanganganak. Yes. Oo, marami ang nagde-deliver kasi nga ang ganda nung So, and syempre, tuwan-tuwa lagi tayo pag may OFW baby doon na pinapanganak Ang ganda sa ng atin. facility, Yes, di ba? Ang linis. ang linis, ang aliwalas ng facility. Totoo. Okay, for the health summit na lang, Doc. Sige, Doc. Mention Sige ko po. lang yun. The last thing, kasi ito yung napakabago at napakalaking event. Ongoing na yung construction ng cancer center. Oh yes. One of the major problems ng mga OFW. They come here usually advanced na. So yun ang makakatulong talaga sa kanila pagka natapos na. It's scheduled to be finished maybe early next year. Maybe if we're fast enough, late this year. But ongoing na po. Ang cancer center ng OFW Hospital. And during the health summit, may cancer screening. Tama? Yes, definitely. There's a lecture May on mga cancer prevention and then there's cancer screening. Yes. Oo, ayun. So Doc, imbitahan natin ang ating mga tagapakinig para po sa nalalapit nating OFW Health Summit. Ayan. Okay. Magsisimula po ang activities ng OFW Summit with the Arteriovenous Fistula Mission tomorrow morning. Set na po yun, mag-opera kami ng libre na mga access para sa hemodialysis. Isa pa yun na eventual na project, hemodialysis unit. And then, towards the following week na, this parang starts or initiates that week towards the summit. Ngayon, please, the summit is there for you, OFWs. This is a completion of the circle. This is a completion of the whole of the services that the DMW is offering to OFWs. And because it is a completion and it is about health, we have partnered with DOH. Ngayon, huwag niyo pong isipin na kayo ay Superman. Alam niyo ho, ang lakas nyo, nabibigay nyo lahat ng pagod at dugo at pawis nyo, pero isipin nyo na rin po ang inyong sarili. Dahil hindi kayo, wala ho ka tayong forever. Eventually, mangangailangan din ho tayo mag-alaga ng sarili nating health, tignan ang sariling kapakanan. So wag po kayong mag-atubili. Meron ho tayong summit, puntahan nyo yun, punta ho kayo doon para makita nyo ano ang ino-offer namin. From prevention po up to treatment. Doon po. Sa summit sa June 30 up to July 1, doon sa OSCA. Sa kanto po yan, Miriam Defensor Santiago at saka North Avenue. Across the street po ng veterans. Malapit lang sa dalawang mall. Hindi ko Oo nababanggit nga kung ano yung dalawang mall. May mga nagpaplano na nga. Hindi ko nababanggit kung ano yung eh. dalawang mall. But yan po ay sa darating na po iyan na Tuesday, sa darating na Martes po at Miyerkules. At hindi lamang mga usapin tungkol po sa kalusugan ng ating mga OFW. Marami rin pong mga libreng mga medical at allied medical services para po sa inyo. So please do watch out and look for the announcements in our social media pages. Ayan. Once again, thank you so much, Doc Serge, hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Thank you, Doc Serge. In line sa health and medical services na hatid natin para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya, narito panoorin po natin ang isang testimonial video ng ating OFW. Po si Leonardo Sarmiento, tubong Bacolor. Dati po akong OFW. Una po ako nagpunta sa Libya. 6.5 po ako doon. Pagkatapos po ng war, dahil po nagkagyera doon. So, dinala rin po ako ng company namin sa Qatar naman po. Aros 6 years na po ako nakapunta doon. Hinaoperahan po siya ngayon, kanina pong umaga. At maganda naman po yung resulta. At kaya po nagpapasalamat po ako sa mga staff po ng OFW Hospital, pati po yung mga doktor na nag-opera po sa kanya. Dahil nararamdaman namin yung care nila,
yung pag-aalaga sa mga OFW dahil hindi ho nila pinababayaan yung pong OFW hospital. Napakalinis, napaka-serbisyo po ng mga taong nandito, pati po yung mga doktor na nag-opera. Maraming salamat po kay Dr. Kokoy Maglaya at kay po yung Dr. Gonlaw. Sila po nag-operate sa aking asawa at successful naman po ang kanilang pag-opera sa aking asawa. Yan po, nagpapahinga na po yung aking asawa. 8 years na po kung hindi na ako OFW, pero tinanggap po rin ako dahil nandun pa po yung record. Nag-accommodate po kami dito sa OFW. Ngayon sa mga kasama kong OFW, kung meron po kayong may nararamdaman, takbo lang po kayo rito sa OFW Hospital. At open na open po lahat. Lahat po ng OFW. Mararamdaman nyo kung paano na po yung care nila sa mga OFW ngayon. Nagpapasalamat po ako sa umpisa sa mga staff ng OFW. Umpisa ko sa mga naglilinis, sobrang po linis. Tsaka po sa mga doktor, lalo na po sa namumuno sa OFW Hospital. Papasalamat po ako sa OWA, sa DMW at sa OFW Hospital. Mabuhay po kayo. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. A public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at sa pagkakataon namang ito ay dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan. Kwento ng Tagumpay. Noon pong Setyembre taong 2025, 3 Pilipinong marino ang kinilala bilang national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers sa awarding ceremony. Ayan, at syempre mula dun sa 12 na finalist ay itinanghal na national winner or grand winner si Kenneth Kier Fernando. Mula ito sa kababayan ko ito, wala ito sa Nueva Ecija at nakatanggap ng 500,000 bilang kanyang panimulang kapital para sa isang salon business proposal na gumagamit ng organic hair products. At para ikwento ang kanyang pagiging successful businesswoman. Ayan. Kasama natin ngayon sa ating programa si Kenneth. So, good afternoon, Kenneth. Kumusta ka naman? Ayan. Hello po. Good afternoon po. Ayan. Lapit ka na lang ng konti. Magandang tanghali po. Magandang hapon sa lahat. Okay. Ayan. Marino ito eh. So, ang time zone nito kakaiba din. Oo nga. So, sanay na sanay siya talaga. Pero, bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, paano ka ba naging marino? Yun pong pagiging marino ko is unexpected din. Kasi dream into reality. Nung una po, medyo nahirapan ako at nag-doubt ako sa sarili ko kasi
ang pagiging marino is para lang sa mga tunay na lalaki. And nung pong nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko, ang ine-expect ko po is magkakaroon ako, mahihirapan ako, natanggapin ako ng mga aking mga makakatrabaho lalo't ibang lahi. Ngunit hindi ko po ine-expect yung pagtanggap, mainit na pagtanggap nila na tinuring nila ako hindi bilang isang transgender woman, kung hindi bilang isang katrabaho. Ayan. So napaka-importante kasi nun, Miss Jel, kasi sa yung industriya kasi, 'di ba? Parang hindi lahat ng industries ay kumbaga ay inclusive or welcoming. So at least dun sa experience nga ni Kenneth ay naging maganda ang kanyang karanasan. So very inclusive Kenneth, ang experience mo sa barko. Yes, very inclusive po and very open po sila sa mga kagaya ng LGBTQIA+ na mga member na nagtatrabaho sa barko. Kasi nga, di ba, male-dominated, ika nga nila, ang pagmamarino. Male-dominated yung pagmamarino and although yung line of work ni niya. Kenneth, yung particular na barko niya ay isang cruise ship. So, kumbaga, multi-gendered naman at halo-halo naman ang mga nakakasalamuhan ni Kenneth. That's good. Pero yung pagsali mo sa Likhang Marino, kasi di ba, Asek, ang pag-join sa Likhang Marino, dapat, ang requirement natin dyan ay parang 5 years? Ex-OFW ka na. So, ex-seafarer, nakabalik na. Ayan, nakabalik dito. So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide and then nag-join ka dito sa Likhang Marino? Yung pong pagkakasali ko sa Likhang Marino is unexpected din. Yes, lahat na lang? Kasi po, from restaurant attendant ako sa barko, na-promote po ako as an assistant waiter. And 1 month, magto 2 months pa lang po akong na-promote, nagkaroon po ako ng medical issues. So, naripat po ako, napauwi ako sa Pilipinas at naoperahan. Then, nalaman ko po yung Likhang Marino na yan through Action Fund. Okay. Kasi magpapasa lang po sana ako ng Action Fund sa aming region, sa DMW, and then last day po yon ng submission ng August 15 ang deadline. At kinulit po nila ako na try ko pong sumali. At pag uwi ko po ng bahay, nag-try lang naman po ako and unexpected, mapapasama sa top 12 and siguro yun po yung binigay na way ni Lord para hindi na ulit ako bumalik pa ng pagbabarko kasi ayaw din po ng parents ko nang bumalik ako sa pagbabarko kasi nagkakasakit ako. Tama. So, munti ka pa malate ng submission pala yes, po, ng entry. Relate dun sa usapin natin kanina kay Doc Serge, di ba? Ayan po may mga instance kasi na yung biglaan kang nagkakasakit at least pinakinggan mo yung katawan mo at that time. Naagapan. So, ayan, isa po sa mga pag-uusapan natin next week sa Health Summit ang medical repatriation na karapatan po ng ating mga OFWs. Ayan. So, it was a very good kahit paano naman ay mabuting karanasan kay Kenneth yung kumbaga yung maagap at mabilis niyang pagkakabalik dito kaya naagapan yung kanyang health din naman yung kanyang pinagdaanan nun. So let's go back to that business concept. Paano mo naisipan yung konsepto? Ayan, ulit na tinanong ko sa iyo last year. Why a salon? Ayan. Dati po kasi nagtrabaho na rin ako sa salon and nag-open na rin po ako ng aking sariling salon before. Then nag-close po siya during the pandemic time. At nakapagtrabaho po ako sa barko. Then nung nasa barko po ako, lalo ako nahasa sa paggugupit. Kasi yung mga crew member doon ayaw magpagupit sa salon sa barko kasi masyadong mahal. So, sa akin po sila lumalapit. Then, nahasa po yung skills ko sa paggugupit lalo. Then, nung unexpected ko pong mapapauwi ako dito sa Pilipinas at nag-open po itong business plan competition ng Likhang Marino. At yun po kaagad yung unang-una kong naisip na bakit hindi na lang ulit ako mag-umpisa ng aking pangarap na salon. At yun naman po, hindi po ako nag-expect na mananalo ako. Ang gusto ko lamang po is makuha yung seed capital na 100,000 pesos once na makapasok ako sa top 12. At meron na po akong pang-umpisa sa aking negosyo. And binigay po ni God, sinagot naman po niya na
manalo Ikaw talaga. ako. Yes, Para sa'yo po. talaga yun. Grabe yung talo mo dun no? Nung in-announce na siya yung In-announce, winner. nakita mo yung video yes. nun, di ba? Parang, ako ba yun? Talaga? Ako ba yun? Parang, Oo, parang nasa pageant kasi, siya, no? kasi binanggit ni Kenneth yan sa amin, ni Director Ande at that time. Parang, yun nga lang daw pag landing niya sa airport at pag punta dun sa hotel, parang sabi niya, totoo ba ito? Kasi parang ang sabi nga niya na parang, deserve ko ba talaga na mapasama dito at kaya ko ba? So then sabi niya, happy na daw siya doon sa 100,000 kasi once you're part of the national finalist, may guaranteed Sure kayo na na 100,000. So nung sabi nga niya, nakuha niya yung 500. Sige po, itatago ko muna. Hindi ko muna gagamitin, hindi ko muna gagalaw. Talagang target niya muna yung 100K. Yung 100,000 talaga. Oo. Pero bilang proud member ng LGBTQIA, of course, yung opportunity, di ba, nabukas sa inyo ito, and then yung pagnenegosyo, yung success, paano mo na i-imagine itong lahat ng bagay nito nasa iyo? Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya totally nagsisink in na may isang LGBTQIA plus member na sumali sa isang business plan competition na alam naman po natin na magkakaroon ng issue like bakit siya nanalo. Feeling mo pa rin ganyan? Yes po, yun po yung nagiging nasa isip ko na syempre sa ibang tao hindi naman po at all mapiplease natin sila, pero natuwa po ako dun sa isang kamarino ko rin po na nagsabing a man can do and woman can do, you can do. Tama. So, that is your advantage kaya ka nanalo. Yun na lang po yung pinangahawakan ko. Then, I'm very, very proud na as a part of LGBTQIA plus member na may isang kagaya ko na nag-uplift na hindi lamang pagsasalon ang kaya namin gawin, kung hindi kaya namin magbarko, kaya namin sumabay sa mga maton sa mga lalaki na makapagtrabaho sa ganyang larangan. And speaking of mga kinakaya, we have already featured several LGBTQIA kumbaga mga OFWs natin, and they're really taking up space. The other week, Miss Jel, you interviewed Melvin and yung kanyang Vanilla Farm. And on Monday, Kenneth, we have meron po tayong fashion exhibit ng ito po is yung mga designer na nag-reintegrate na rin po sila dito sa Pilipinas. Sila po ay from Gensan. Sila po ay mga napaka-talented na designers from Gensan. At ipagmamalaki ko din po yung mga gawa nila is na isusuot ko sa aking mga events. At gusto ko lamang batiin sila yung mga... Shout out kila Mami Garbs. Mami Garvey, Mami Erin, Mami Jocelyn, hello po. So, kailan gaganapin yun? Monday? Sa Monday, we have it in at the DMW main in the DMW main building. Okay. We're opening Hinabing Bahaghari. That's the Pride Month exhibit of DMW featuring LGBTQIA plus OFW designers. Mga dating mga nagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo who are already thriving in the fashion industry here in the Philippines. So, from all over, hindi lang Jansan. Yes. We have designers coming from Baguio, coming from Quezon, Laguna, who would be joining us on Monday. Whole week po yan sa DMW main office. Nice. Ayan, And we're joining Pride tomorrow. Yes, Ayan, tomorrow po magkita-kita po tayo lahat sa lablaban sa UP Diliman. Ayan po. Andun po kami. Magkita-kita po tayo sa Pride Month. Ayan. So Pride March tomorrow po. The Department of Migrant Workers together with, of course, OWA, under, of course, the leadership of Secretary Hans Kakdak and Administrator PY Kaunan, we would be walking with pride and joining the LGBTQIA plus community, advancing, of course, yung mensahe naman na inclusivity para sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Of course, here in at the Quezon City Pride March tomorrow naman. Yan. So, siguro, final words? Any message? Any message, Kenneth? Not only for OFWs, but to the LGBTQIA community in general, of course. Sa mga members ng LGBTQIA+, isa lang ang masasabi ko, galingan pa natin. Yan. Yun lang. Diba? Galingan Parang pa natin. iba yung dating Oo, no? galingan May push. pa natin, push pa. Of course, syempre, dahil yun nga parang
yung experience mo would actually teach you that you need to be better Correct. than the usual para at least mapanindigan mo yung kinatatayuan mo at you would be able to take that space. Tama. Diba? So, thank you to Kenneth, to Melvin, to all. all of you who continue to inspire us to do better, 'di ba? At speaking of galingan, baka lang makalimutan Yes, ayan ko. yan, sasabihin Baka ko, lang Asek. makalimutan ko, Miss Jel. Speaking of galingan pa po ng ating mga former seafarers na nandito na po sa Pilipinas. Likhang Marino is extended. Ang deadline po natin ay July 15 na po. So may pagkakataon pa po kayo na sumakses. Ayan, may pagkakataon pa po kayong sumakses. Isipin niyo po yun, hindi lang po 100,000, you can win as much as 500,000 po at masimulan na po ang pangarap ninyong negosyo. Of course, extended din po ang ating Likha Global. Yun naman po yung para sa ating mga OFW na nandun pa po sa inyong mga worksite. Hindi nyo po kailangang umuwi, pero pwede na po nating pabilisin ang inyong pagbabalik bayan eventually dahil matutupad na po ang inyong mga dream businesses. All you need to do would be to scan the QR code po na naka-flash sa ating mga screen ngayon. Visit our Facebook page at the Department of Migrant Workers and the National Reintegration Center for OFWs. Extended na po, Likha Global and Likhang Marino, July 15 po. Huling hirit na po ng extension. Yan. Ayan. Thank you so Ayan. much, Asek. O, syempre, thank you, Kenneth, sa pagsama sa amin sa araw na ito. At Asek, hopefully, magkita tayo ulit sa susunod Sa na linggo. susunod, oo nga. Kung hindi ka pa busy, syempre, ang daming ganap. Ang daming ganap. Minsan nagko-commit tapos last minute ang Miss Jel, sorry, Okay hindi lang yan. aabot. Ayan, Alright. oo. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, ang inyo pong palagi ang kasama, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko de Guzman po, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.